Unang Hari, Kabanata Siyam. Nang maipagawa ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari, at ang lahat ng binalak niyang ipatayo, nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. Sinabi sa kanya, "Ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Itinatakda kong sa templong ito na inyong ipinatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga ipinagagawa ko sa iyo, at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Iyan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Ngunit kung ikaw o ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa ibang Diyos, palalayasin ko ang bayang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking itinuring na banal at itinakdang lugar na kung saan ako ay sasambahin. Ang Israel ay pagtatawanan at hahamakin ng lahat ng bansa. Magigiba ang templong ito, at sino mang mapadaan dito'y mangingilabot at magtataka. Sasabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito? At ganito ang isasagot ng mga tao, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. 20 taon ang nagugol ni Solomon sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. Si Hiram, hari ng Tiro, ang nagpadala ng mga kahoy na cedar at cypress at ginto na ginamit para doon. Dahil dito, siya'y binigyan ni Solomon ng 20 lunsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit. Ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lunsod na bigay sa kanya ni Solomon, hindi siya lubos na nasiyahan. Kaya nasabi niya, "Kapatid, bakit naman ganito ang mga lunsod na ibinigay mo sa akin?" Kaya tinawag na lupa ng Kabul ang mga lunsod na iyon hanggang ngayon. Nagpadala si Hiram kay Solomon ng 4,200 kilong ginto. Gumamit si Haring Solomon ng sapilitang pagtatrabaho upang maipatayo ang templo ni Yahweh at ang kanyang palasyo, at upang patatagin ang Milo at ang mga pader ng Jerusalem, Hazor, Megiddo at Gezer. Ang Gezer ay dating lunsod ng mga Kananeo na sinalakay at sinakop ng Faraon, hari ng Ehipto. Sinunog niya ito at pinatay ang mga taga roon. Pagkatapos, ibinigay ng Faraon ang lunsod na ito kay Solomon bilang dote ng kanyang anak na naging reyna ni Solomon. Ngunit ito'y muling ipinatayo ni Solomon. Ipinagawa rin niya ang Beth Horon sa timog, ang Baalat, ang Tadmor sa ilang, at ang mga lunsod at bayang himpilan ng kanyang mga kabayo at karwahe.
Ipinagpatuloy niya ang lahat niyang binalak ipagawa sa Jerusalem, sa Lebanon, at sa lahat ng lupaing kanyang sakop. Sa pilitang pinapagtrabaho ni Solomon ang mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Hivita, at Jebuseo na nakatira pa sa lupain. Ito ang mga anak at apo ng mga nakaligtas nang iutos ni Yahweh sa mga Israelita na lipulin ang lahat ng lahi na darat na nila sa lupain ng Kanaan. Hindi niya isinama sa sapilitang paggawa ang mga Israelita. Sa halip, ang mga ito'y ginawa niyang mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo ng kanyang kabayuhan at ng kanyang mga karwahe. Ang bilang ng mga tagapangasiwa ni Solomon na pinamahala niya sa mga manggagawa ay 550 katao. Nang mayari na ang palasyong ipinagawa niya para sa reyna na anak ng Faraon, pinalipat niya ito mula sa lungsod ni David. Pagkatapos, ipinagawa niya ang Milo. Taon-taon, 3 beses na naghahandog si Solomon sa altar na itinayo niya para kay Yahweh. Nag-aalay siya ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan, at nagsusunog din siya ng insenso para kay Yahweh. At natapos niya ang pagtatayo ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezion-Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula, sa lupain ng Edom, malapit sa Elat. Upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon, pinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay na mandaragat. Pumunta sila sa Ophir, at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto at dinala nila kay Solomon.